Okay, child of God, if you are a truly child of God, you cannot contain in your heart all the thankfulness na gusto mong sabihin kay Lord Jesus. Ano bang gusto mong sabihin sa Kanya sa umagang ito? Lord, thank you for this very beautiful brand new week. Ayan po ang ating panahon. Yeah, there is a may sunrise, no? Pero tila mas maulap siya compare dun sa sunrise na blue sky. Tapos na 'di ba, blue sky sunrise ka nga nila, na blue sky siya. Pero abay, ito ibang klase ito eh. Para siyang ayan, no, hindi man ano, but at least enough reason pa rin to thank the Lord Jesus for everything. Okay, let me put it this way, no? Topic po. Ah, nakakabahala sa part ng mga taong ito. Pero po sa ating mga believers kasi, we know our secure footing regarding yung po sa kalagayan natin, no? Bilang mga believers po, talaga pong dadagitin po tayo ng Panginoon doon sa event na kung tawagin ay the rapture of the church. Okay. Pagtawanan man nila yan, imok man nila yan, alam niyo po ba, most scholars of the Bible, especially in eschatology, pinag-aralan nila yung behavior ng mga tao in the last days. They're mocking it, they're mocking eschatology, they're mocking the rapture, and even they mock God, because yung present siguro nilang kalagayan dito sa mundo, maganda. Ini-enjoy nila yung technology, ini-enjoy nila yung pagbabago sa mundo. Nakalimutan nila behind all of that is God. Behind all of that is Jesus Christ, no? Kaya alam ninyo, mag-mock man ng mga taong yan, alam niyo, nakakaawa po kasi yung mga pinagmamalaki ng tao ngayon sa mundo, yung mga walang Diyos sa buhay, no? Tapos magagawa nilang i-mock ang Christianity, pagtawanan ang mga katotohanan ng Biblia, especially the rapture. Yung mga ipinagmamalaki nilang yan, iiwan lang natin dito yan eh. Kasi tayo mga believers, dadagitin na tayo. You know what? You can freely say to those people na yon na sila yung mga taong talagang kung hindi magbabago ng kaisipan, ay talagang maiiwan po talaga dito. Ngayon pala, may idea na ako ngayon pa lang I'm not judging, pero at least I have an idea sino yung mga mali-left behind na mga kilala ko sa akin. Kasi isa na po dyan yung kapitbahay namin. I am really putting, sabi ko nga, Lord, I'm really putting my effort to at least insert. Kung may mga usapan kami, gathering and all that, you know what, I am trying my best to insert Word of God sa every usapan and all that. Walang interest, mga chong. Walang interest. Walang interest. Nako po. Wala. Ang interest, alam niyo po ba yung kapitbahay namin yan? Pag umaga pa lang, narinig namin, pera ang pinag-uusapan. Kasi yung mga walang Kristo sa puso, ang puso ng mga yan, occupied ng salapi, occupied ng mundo. Baka naman sabihin, judgmental ako. No, I'm talking in general. Hello naman. Hello naman. Hindi ako magsosorry dyan dahil alam nyo, kailangan nyo sabihin yung totoo. Hindi tayo passive regarding that. Dahil sa totoo lang po, ayan, yung mga taong ganyan po, ang nakakatakot po nito, sa part po nila, hindi po sa atin. Ang nakakatakot sa part nila, okay, talagang magra-rapture. Pagtawanan man nila ito, i-mock man nila ito, wag nilang paniwalaan, o bigyan nila ng kulay, gawan nila ng kung ano-anong, okay, siguro pagtawanan man, pinagtatawanan nga tayo eh. We are mocked by these people because para sa kanila, ang buhay nila, siguro, for them, dito na lang. Hindi nila alam na ang mundong ito, lahat ng nandito lilipas. Sinabi ng Panginoon yan eh. Okay, what it profit a man even if he gains the whole world but loses his own soul? Talaga pong may reckoning na tinatawag. Pero siyempre sa ating mga believers po naman, nandiyan ang puso natin to share the good news while there is yet time. Alam nyo, ang nakakatakot po nito, hindi naman lagi may time eh.
Kasi pag dumating na po yung rapture of the church at naiwan na po sila dito, mararanasan nila ang puot ng Diyos. Ito po sasabihin ko po sa inyo, yung puot ng Diyos na binabanggit yan, yung wrath. Kaya yung mga believers po ni Lord Jesus, hindi na po tayo, hindi po tayo in-appoint para mag-suffer ng wrath. In-appoint po tayo para po tayo iligtas. Yan po maliwanag sa Biblia. Hindi po tayo in-appoint para mag-suffer ng wrath. That's why those believers naniniwala na mag-undergo sila ng tribulation and all that. Pag believer ka, mag-undergo kang tribulation. I really don't think so. Wala po kasi sa hulog yan ng pagmamahal ng isang ama sa kanyang mga anak. Kung ama ka, mga anak mo tinubos sa kasalanan, ginawang anak ng Diyos, John 1:12, tapos papahamak sa tribulation, mukhang iba yung kanilang kaisipan regarding sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa tao. Iyahanap po natin muna. Pero alam niyo po ba, ang tribulation ay ginawa po para sa mga Hudyo, no? Dahil ito po ay Jacob's trouble. Samantalang ang rapture, ito po para sa mga believers na mostly mga Gentiles tulad natin, mga Hentil po tayo. Kung bilang at bilang din lang din naman po ang pag-uusapan ng mga Hentil, tiyak na nakalalamang po tayo mga kung bilang lang ng mga believers, no? Nakalala mga Hentil sa pagiging Kristiyano kumpara. May mga Hudyo rin pong naboborn again sa ngayon. At sabi naman nila in numbers, dumarami naman din daw po sila. Siyempre, kaya nga po, pag naborn again ng isang Hudyo sa panahon natin ngayon, church age to, para masagot ko na rin yung tanong ng isa. Hudyo raw na born again. Ay, Kristiyano na siya. Wala na siyang kaibahan sa atin kasi Kristiyano na po tayo. Pero ang sinasabi lang po ng Bible na yung tribulation sa majority ng mga Hudyo, kasi hanggang ngayon po, majority ng mga Hudyo hindi pa tinatanggap si Jesus bilang kanilang Messiah o Mesias. Kaya nga po naghihintay pa po sila ng iba, di ba? Kaya nakakatakot po nito, at talagang po naman sigurado tayo, pagdating nitong isang tao, alam nyo, Antikristo po yon, tatanggapin nila yan Kaya ako, ang paniwala ko po talaga yung Antichrist, he would be a Jew. Hudyo po yan na sa totoo lang po, kapareho po nila. Kaya nga po ang mga Hudyo, malilin lang po nito. No? Madali niyang malilin lang ang mga Hudyo na kapwa niya Hudyo kasi siya po ay Hudyo rin na kagaya po nila. No? Pero ganun pa man po, wala na po tayo rito pagdating ng panahon na yon. No? Kaya sabi ko yung mga taong nagmomok ngayon sa rapture, pinagtatawan na ng rapture, alam nyo, mangyayari po ang rapture. Hindi sa pagtatawa nila, hindi sa pagbabaliwala nila, hindi sa pagtuligsan nila, no? Hindi sa pagmomok nila nakabase ang katotohanan ng rapture. The truth of the rapture is based on the word of God itself, no? Kaya ang lahat na nakasulat sa Bible, lahat ng nakasulat sa salita ng Diyos, mangyayari. Kaya kung pinagtawanan mo yan, bahala ka sa buhay mo. Pero alam niyo ang paanyaya, no, ay patuloy po sa panahon natin ngayon. Nag-aanyaya po ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan nating mga Kristiyano. Kaya kung Kristiyano ka, kabay, kumilos-kilos ka na rin, no? Hindi. May ibang Kristiyano nakatakot sabi niya ng gano'n. Ay, hihintayin namin yung pastor namin, sasama kami sa... No, wag pong gano'n. Nung naging born again ka dahil kay Jesus Christ, hindi dahil sa pastor mo. Okay? Kaya nga po hindi ako saklaw ng anumang denomination. No, wala po akong church na dinadaluhan, na physical church, no? Dahil naniniwala po ako mahalaga po ang universal church, mahalaga na ipahayag ngayon ng ebanghelyo ni Kristo sapagkat nabibilang na po ang oras. Tandaan nyo, natupad na po ang 69 weeks. Isang week na lang po. May 1 week pang natitira para maging 70 weeks, di ba? Kaya nga may 70 weeks si Daniel. At pag natupad po yan, ayun na po yung tribulation. Wala na po ang church dito. Basahin niyo po sa Revelation. Wala na ang church from chapter 4 hanggang 21. So, yan pong gusto ko pong sabihin po sa inyo. No? Tayo po ay ira-rapture ng Panginoong Jesus. No? Kaya patuloy tayong mag-share. Bilang mga believers, we are ambassadors of Christ. Pagpatuloy po natin. Maski pagtawanan tayo, tuloy lang po. Importante, makapagdala ng mga kadalawa kay Kristo. Kaya nga, ang totoong tawag sa ating mga believers, mga nangangaluluwa. Mga luluwa ka. Sige na, humayo na tayo. Mga luluwa tayo. Kumusta na mga luluwa? Okay?
mga tagapag-akin ng kaluluwa para kay Kristo. God bless mga good vibes. Thank you.